Amen. Hallelujah. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. Patuloy po nating sabihin na karapat dapat siya sa ating pagsamba. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ikaw ang pasimula. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. O di kayang mailarawan yung katapatan. O di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, di dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. O dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan ng aking kabiguan, buong lakas ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat dapat ka sa aking pagsamba. Minsan pa ikaw ang pasimula. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Oh, di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibigay sa Diyos na nagmahal. Aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat dapat ka sa aking pagsamba. Patuloy po na deklara na karapat dapat siya sa ating pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka. Dadakilain ka, ibigin lahat ng pag-ibig, ibig sa Diyos na lahat ng katagumpayan, aking kabiguan,
Patuloy po na deklara karapat-dapat. Ang karapat-dapat. Purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Minsan pa, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. karapat-dapat. Hallelujah. Aking ihahayag ang kadakilaan ng Diyos ko, Hari. O di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. O ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang kabutihan mo, o ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Panginoon, aking ihahayag, aking ihahayag kadakilaan ng Diyos, Hari, di ko titigilan. Titigilan, magpakailanman. Ang magpasalamat, aking pupurihin, aking pupurihin ang pasasalamatan siya araw-araw. Ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, mga ginawa mo, ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan.
anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng ikaw ay aking papupuri. Mga ginawa mo, o mga ginawa mo, ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng aking papupuri. Ikaw ay aking papupuri. Ikaw ay aking papupuri. Ihahayag kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, o ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo. Minsan pa ihahayag, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Patuloy po natin ihayag ang kamuti natin, Panginoon. Tayo magsambit ng papuri at pasalamat sa Kanya. Oh, sa lahat ng oras, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, Ikaw ay sapat, Ikaw ay tapat. Kailanman, oh Panginoon, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Oh, Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, magaling ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakinain ka sa buhay ko.
di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, O aming Ama. O aming Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan. Hallelujah! Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Hayaan po natin na tayo pong lahat ay tumayo at igalang po natin ang pagbasa sa kanyang buhay at banal na salita. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. God bless the reading of His Word. Tayo po ay makakaupo na po. At this was the Sermon on the Mount of Jesus Christ, na kung saan it is one of the most misunderstood messages that Jesus ever gave. So yung Sermon on the Mount, nung kapanahunan ni Christ ay, ito po ay very misunderstood. Kaya nga, kapag tinignan po natin ang katuruan ng ating Panginoon ay, the context of the message of God is about God's righteousness. So yung righteousness sa Matthew chapter 5 verse 20 ay sinasabi rito, sa Matthew chapter 5 verse 20, For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Kapag ang katwiran ninyo o yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi higit sa mga Pariseo at Skriba, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Righteousness. Sa Tagalog po ay
pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa ibang salin ay katwiran. At dito ay makikita po natin dito ay ang focus ng mga Pariseo at Eskriba nung panahon na yon, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapokus, nakatuon ang kanilang pansin sa panlabas. Yung outward appearance ng righteousness, yung kanilang pagsunod. Kinakailangan sila po ay merong one by one step. Kailangan sundin mo ito para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. The religious leaders had an artificial external righteousness based on law. Nakabase lamang sila doon sa batas, sa kautusan during that time. But the righteousness Jesus described, yung katwiran, yung kalooban na nais ng Panginoon, is a true and vital righteousness that begins internally sa loob. Kaya nga po dito, yung righteousness na sinasabi ng ating Panginoon sa panahon na yon ay comes from the heart. Amen po ba? So, yung katwiran na sinasabi ng mga Pariseo at Skriba, the Pharisees taught, ang itinuturo ng mga Pariseo at Skriba sa panahon nila, that righteousness was an external thing, a matter of obeying rules. Yung rules ng tao ay ginawa nilang rules ng Diyos. Kaya ang hirap makasunod ng mga Kristiyano noong unang panahon dahil sa batas na ipinapatupad ng mga Pariseo at Skriba. The rules and regulation. Righteousness could be measured by praying, giving, fasting, etc. Ang dami nilang mga ginagawa para makitang sila ay matuwid. In the Beatitude and the pictures of believer, sa Beatitude, ito pong sermon ng ating Panginoon, the Beatitude, Jesus described Christian character that flowed from within. In-explain ng Panginoon, tinuro ng Panginoon na ang tunay na karakter dapat nagmumula sa puso. Kaya nga po dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsimulang magturo sa kanila, hindi negative. Sinimulan niya sa positive word, the word blessed. Amen? Sinimulan niya, blessed are those, blessed are those, blessed, blessed, blessed. So sinimulan niya sa blessed. Kaya nga dito nung marinig ng mga crowd, ng mga tao, talagang nandun sila, yung attention nila. Yung kanilang attention, why? Kasi yung salitang blessed, sa Latin word is beatus. Nang ibig sabihin ay divine, divine joy and perfect happiness. Kaya nga yung mga tao, nang marinig nila ito, talagang pinakinggan nila. Pero ang tanong, pag tinanong mo na ang tao na kung saan, ano ba yung talagang totoong pinagpala? Ano ba yung talagang totoong masaya? Masaya ka kapag maraming pera. Tama? Masaya ka kapag may magandang bahay. Masaya ka kapag marami kang magandang sasakyan. Masaya ka kapag marami kang kaibigan. Yun po ba yung totoo na masaya? Yun po ba yung basihan natin na talagang masaya ang isang tao? Kaya nga, yung sinabi ng ating Panginoon, the powerful word doon sa nakarinig na ito ay talagang it implied an inner satisfaction. Yung word na blessed, it implied the inner satisfaction and sufficiency that did not depend on outward circumstances for happiness. Hindi ito yung panlabas. Yung mga material na bagay na nakikita natin,
ang magiging basihan na ikaw ay talagang masaya. So ang totoong masaya comes from within. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung masaya. Kaya nga dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay the Lord offers yung blessedness to those who trust Him. Amen po ba? Yung totoong merong blessedness ay yung mga tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po dito po, the beatitude, pag tinignan po natin yung beatitude, comes from the word attitude. Beatitude. So ano ba ang attitude na dapat meron po tayo? Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay isa-isa niyang binanggit anong klaseng attitude meron tayo. Kaya bago ko po sabihin yung mga attitude na binabanggit ng ating Panginoon dito ay ano po bang ibig sabihin po ng attitude? Sabi po sa dictionary, attitude is a mental and emotional state or disposition that influences a person's reaction, thoughts, and behavior toward a specific object, person, or situation. So, ito yung reaction natin dun sa specific object, person, or situation. May reaction yan. Kaya nga po dito, merong tatlong three components ang attitude. Ano po yung three components of attitude? The three components of attitude are described letter A, affective. Ang ibig sabihin po nito, feeling. Diba? Feelings. Pag sinabing attitude, affective. Feelings yan. Okay? Pangalawa, letter B, behavioral. Ano po yung behavioral? Action. Yan. Pagdating doon sa cognitive, ay belief. Yung paniniwala po natin. So, una, ano pong meron sa attitude? Affective, feelings. Ano yung nararamdaman mo? Kaya nagre-react ka kasi may nararamdaman ka. Behavioral, action. Kaya meron kang ginagawang action. So, yun na yung reaction natin dun sa ating naramdaman. And cognitive, belief. Bakit ka nag-react? Kasi ito yung pinaniniwala mo. Bakit ka nag-action? Ito yung pinaniniwala. Kaya nga, in any situation, in any person or object, meron kang tinatawag na attitude. Kaya nga, minsan sasabihin natin, may attitude to Di ba? Ngayon, dito sa ating binasa, ay meron pong 4 na attitude na binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo according to the teaching of Christ at the Sermon on the Mount, the Beatitude. So, hayaan po natin na patuloy po nating isa-isahin na kung saan nais ng Panginoon na sa buhay natin ay ipamuhay natin ngayon. Amen po ba? Ipamuhay natin itong attitude na ito. Una, our attitude towards ourselves. Attitude toward ourselves. Sa verse 3, ano po ba ang sinasabi ng Panginoon? Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Poor in spirit. To be poor in spirit means to be humble. Pag sinabing poor in spirit, ito ba yung sinasabing mahina ka? No. To be poor in spirit means to be humble
to have a correct estimate of oneself. Meron tayong tamang estimate ng sarili natin. Hindi ka mahina. Kaya nga, dito po sa Romans chapter 12, verse 3, ano yung sinasabi sa Romans chapter 12, verse 3? So binabanggit ni Apostol Pablo, "For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think." Hindi dapat lumalampas yung tingin mo. But to think with sober judgment, it's according to the measure of faith that God has assigned. Hindi lumalampas kung ano po yung binigay ng Diyos sa atin. Huwag kang lumampas doon. Kaya nga dito, poor in spirit, sabi ni John MacArthur, sinabi ni John MacArthur, the opposite of self-sufficiency, this speak of the deep humility of recognizing one's utter spiritual bankruptcy apart from God. Sabihin, kapag hiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Ano man ang gawin natin, talagang you believe. Wala tayong magagawa. Kasi sinabi ni Christ yan sa John 15:5. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. Kaya nga yun yung sinasabing poor in spirit. At the same time, yung sinasabi rito, it describes those who are acutely conscious of their own lostness and hopelessness apart from divine grace. Divine grace. So, sabi ng Luke 18:13, tingnan po natin yung Luke 18:13, yung divine grace na sinasabi ng Diyos, ng ating Panginoon. But the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven. Tingnan ninyo, yung pagiging humble niya sa harapan ng Diyos. Hindi man lang siya makatingin ng, sa taas. Kundi nakayuko siya at dinadagukan niya yung kanyang puso, yung dibdib niya. Bakit? Alam niya yung sarili niya. Tingnan nyo, sinasabi niya, God, be merciful to me, a sinner. Kasi yung una rito, makikita natin yung Pharisees na sinasabi niya, buti na lang hindi ako katulad ng tax collector na ito. Ako, sabi niya, ginagawa ko yung ganito, ganyan, ganito, ganyan. Talagang ang yabang niya, ang tingin niya sa sarili niya. Kaya nga, di ba, sabi ng Romans chapter 12, verse 3, wag mong tignan ng ganun yung sarili natin. Kasi bakit? Mapalad yung mga, poor in spirit. Blessed are those who are poor in spirit. So dito po, it does not mean to be poor in spirit. We have no backbone at all. Alam niyo ba yung backbone? Pag sinabing backbone, ito yung, di ba kapag wala tayong backbone, o kaya sira yung backbone natin, sa tingin mo makakatayo ka? Hindi naman nangangahulugan na, we have no backbone at all. So poor in spirit is the opposite of the world's attitude of self-praise. Laging pinupuri yung sarili, apology. Ako yan. Ako. Laging ako. Pag wala ako. Yan. Mga kapatid, hindi ganun. Tandaan po natin, poor in spirit ay ina-acknowledge natin that apart from the divine grace, divine mandate of God, and apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya nga doon makikita natin katulad ng sinasabi hindi si John MacArthur to, si Warren Wiersbe yan, ang nagsabi. Palitan mo, baka mamaya may sulat nila. Si Warren Wiersbe ang nagsabi niyan. Okay? So, tingnan po ninyo yung pagiging
pag sinabing poor in spirit, ay sinasabi natin, tayo po ay, honestly speaking, maging tapat po tayo sa ating mga sarili. We should know ourselves, accept ourselves, and try to be ourselves to the glory of God. Yan po ang poor in spirit. Talagang paniwalaan po natin ito. Kailangan po nating sabihin yung katotohanan. Ito yung totoo. Let us accept ourselves, we know ourselves, kilalanin natin yung sarili natin, at alam natin yan. Accept ourselves and try to be ourselves to the glory of God. Kaya nga, mapalad tayo when we acknowledge the presence of God in our life. Talagang wala tayong magagawa. Katulad na lamang ng kasalanan po natin. Hindi natin kayang patawarin ng sarili natin. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At hindi rin natin kayang maranasan yung ipinangako ng Diyos. Na kung saan paghahari niya sa ating mga buhay, malibang pagharian tayo ng Diyos, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, this is the attitude toward ourselves. Tandaan natin, hindi natin kaya. Amen po ba? So, sino po ang kaya na ang buhay niya? Taas ang kamay. Kaya na po ba natin yung buhay natin? Tandaan natin, hindi natin kaya. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, kung lalayo tayo sa Panginoon, we can do nothing. Malinaw ang sinasabi ng Mark chapter 8, verse 35. Sabi niya, anong mapapala ng isang tao makamtan man niya ang lahat ng bagay sa daigdig kung ang kaya sa isang kaluluwa niya ay mapapahamak. At kapag binasa pa natin ng tuloy-tuloy yun, sabi niya, ang sino mang magbigay ng buhay alang-alang sa akin at sa aking salita, ang siyang magkakaroon nito. Di ba? Hindi mo kayang maranasan yung buhay sa langit unless tayo po ay magpasakop sa Diyos at sa Kanyang salita. We can do nothing. So, our attitude toward ourselves. Dapat nakita natin to. Pangalawang attitude, our attitude toward our sins. Dito sa verse 4 and hanggang verse 6, tignan po natin yung mga sinabi ni Christ. Sa verse 4 ay sinasabi rito, blessed are those who mourn. Nagdadalamhati. Pangalawa, sa verse 5, blessed are the meek. Yung mababa ang loob. Pangatlo, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So tingnan niyo yung ano rito. Ano ang sinasabi rito? Bakit kailangan nating makita yung attitude natin, our attitude toward sin, yung kasalanan. Tingnan po ninyo yung sinabi rito. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sinabi ng ating Panginoon that they shall be comforted. Why? We mourn because of our sin. Dahil dun sa kasalanan natin. Tandaan po natin, yung sin, kapag tayo ay nagdadalamhati, godly sorrows leads us to repentance. Worldly sorrows lead us saan? Magmataas. To boast in ourselves. Godly sorrows lead us repentance and bring us to salvation. That brings us to salvation. Tingnan ninyo yung ano doon. Kapag tayo ay merong tinatawag na mourning, sabi ng Panginoon, sinasabi niya rito, for they shall be comforted. Yung comfort na ibibigay ng Panginoon sa atin,
we are being forgiven. Tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Kaya nga, when we mourn, tayo po ay nagdadalamhati because of our sin. Kasi alam natin yung kalagayan natin. Romans chapter 3 verse 23. Tandaan po natin, sinasabi ng Biblia, for all have sinned and come short for the glory of God. Lahat tayo ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At walang sino man ang makakagawa nito malibang aminin natin sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi doon, lahat tayo ay makasalanan. Since we are all sinners, tayo ay bumagsak at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Tingnan nyo, Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tingnan po natin yung ano dito. Kapag hindi natin tinignan yung kasalanan natin, tayo po ay mamamatay. Tayo'y mamamatay kapag pinabayaan lamang natin yung ating mga kasalanan. So, sinasabi rito, we mourn over sin and despise it. We see sin the way God see it and seek to treat it in the way God does. Ulitin ko po ulit. We mourn over sin and despise it. We see sin, nakikita natin yung kasalanan in the way God see it. Paano ba tignan ng Diyos ang kasalanan? Tandaan natin kapag ka ang sin ay present, God is absent. Amen? When sin is present, God is absent. Ayaw ng Diyos ang kasalanan because God is holy. Tama po ba? Matuwid ang Diyos. Kaya nga any sin, maliit man yan o malaki, naisip mo man yan o nagawa mo, nasabi mo, tandaan natin, ayaw ng Diyos yun. Kaya nga kahit anumang kasalanang maliit na nasa isip natin at nasa puso natin, God is absent. Amen po ba? Do you believe in that? At sinasabi ng scripture ito. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, tingnan ninyo, we see sin in the way God see it and seek to treat it in the way God does. Paano yon? We need to repent. Kailangan po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng Bible, blessed are the meek for they shall inherit the earth. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni John MacArthur? Ang sinasabi niya sa meekness. Meekness is the opposite of being out of control. Pag sinabing meekness, out of control na yan. Wala ka ng control pagdating doon. Sino na ang kukontrol sa atin? Ang Diyos. Amen po ba? So, sinasabi pa rito, it is not weakness, but supreme self-control empowered by the Spirit. Meekness is not weakness, but it is the supreme power. Supreme self-control empowered by the Spirit. Ang banal na Espiritu, sinasabi po ng Galatians chapter 5, verse 23. Yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, the statement that the meek shall inherit the earth, quoted from the book of Psalms chapter 37, verse 11. Tingnan po ninyo. Shall inherit the earth. Ano po yung statement na yan? Psalms 37 verse 11. Sabi rito, but the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Mga kapatid, kapag meron sin sa atin, when sin is present, wala kang peace. Tama po ba? Walang kapayapaan niya kasi ano ka dyan eh. Aligaga ka dyan. Kaya nga mga kapatid, kailangan po nating magkaroon ng pagpapakumbaba sa Diyos.
and we will inherit the earth. Ayan, no? Di ba? Dito sa daigdig na ito, we will have peace. Kaya nga dito, sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Kapag ikaw ay nagpakumbaba at nagmithi na sumunod sa kalooban ng Panginoon, pinagpala ka. Bakit? Sabi ng Bible, they shall be satisfied. Anong sinasabi ni Warren Wiersbe? Pagdating po doon sa tinatawag na kailangan po tayong magkaroon ng kababaang loob and submit ourselves to the will of God. So binabanggit na ng Biblia sa lumang tipan kung sino yung talagang mapagpakumbaba at sa bagong tipan. Sa lumang tipan ay binanggit si Moses. He is the exact example in the Old Testament. Si Moses. Sa Numbers chapter 12 verse 3, tingnan ninyo. Numbers chapter 12 verse 3. Sino yung si Moses? Binabanggit dito, walang katulad si sa balat ng lupa. Tingnan niyo sa lumang tipan. Sabi niya, now the man Moses was very meek. Sabi niya, was very meek more than all people who were on the face of the earth. Walang katulad si Moses sa kababaang loob. Di ba? At pagdating naman po sa bagong tipan, sa Matthew 11:29, ano po ang sinasabi ng Matthew 11:29? Si Jesus Christ. Ipinakita po rito sa Matthew 11 verse 29, sabi rito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Tingnan ninyo, si Christ ay perfect example ng meekness, lowly in heart. At kapag tayo po ay nagpasakop sa Kanya, we will find rest. Totoo yung sinasabi ni Warren Wiersbe, sabi niya, yung pagiging yung sinasabi ron sa verse 6 na sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Masasatisfy po tayo, kaya sinabi dyan, no? Maraming tao hinahanap yung mga material na bagay para masatisfied tayo. Pero hindi ka masasatisfied dun. Maghahanap at maghahanap ka pa rin. Pero sino po ang makakapag-satisfied? If we will seek God's righteousness. Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness. Tingnan nyo. Matthew 6:33. Pag hinanap natin ang paghahari, inuna natin hanapin ang paghahari ng Diyos at yung kanyang katwiran. Kasi righteousness yung sinasabi ni Christ eh. Magiging righteous tayo kapag tayo ay humanap sa kanyang kalooban. Amen po ba? At idadagdag ng Diyos yung lahat ng kailangan. We will be satisfied. Amen? Ano man yung kailangan mo? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito po yung kailangan ko. At ibibigay ng Diyos yan. Maraming tao, hinahanap nila yung kailangan nila, talagang pinipilit nilang hanapin yan. Pero tandaan po ninyo, seek His will. Those who hunger and thirst for righteousness, yung mga naghahanap dun sa kalooban ng Panginoon, talagang sinisikap niyang hanapin. Mga kapatid, we will be satisfied. Amen? Kaya nga ito po yung yung sinasabi ron, our attitude towards sin. Kaya nga, yung sinasabi rito na
Katulad nung kabayo. Alam niyo po ba ang kabayo? Napakalakas ng kabayo. Pero kapag ka siya po ay nirendahan, nilagyan ng parang raids. Rain. O sa Tagalog, rendahan. Nirendahan sa ilong. Tandaan nyo, out of control na siya. Sino ang may control sa kanya? Tao na. The same with us. Gaano ka mang kalakas kapag ikaw ay kontrolado ng Panginoon, makikita natin, iba po yung satisfaction. Kapag ikaw ay isang tao na nagmamataas sa Panginoon, babagsak tayo. Pero kapag tayo ay nagpakumbaba, hinanap natin yung kalooban ng Panginoon at makikita natin na talagang yung kasalanan, kapag present yan sa buhay natin, talagang God is absent. Pero when God is present, sin is absent. Ibig sabihin yan, wala na tayo sa kontrol ng kasalanan. At kapag ang Diyos ay present, God is in control. So we will be satisfied. Kaya tunay na pinagpala yun. Kaya tandaan po ninyo sa church. Kapag tayo ay patuloy na nagpakita ng kababaang loob at patuloy tayong nag-desire at umiyak doon sa mga kasalanan na ginagawa po natin. We mourn doon sa mga sin, maliliit man yan o malaki. Makikita po natin. Katulad nung sinabi rito, blessed are those who mourn for they shall be comforted. We are being forgiven. Blessed are the meek for they shall inherit the earth. Talagang tayo po ay katulad nung kanina, meron pong tinatawag na satisfaction. Ibibigay ng Diyos sa atin yung lahat ng bagay na meron dito sa lupa. We are being satisfied. And our soul ay magiging satisfied. Kaya nga, pag nawala po yung sin, ibig sabihin malaya na tayo sa sumpa. Amen? Kaya dito totoo yung sinasabi ng Bible. Hayaan po natin, let us continue to mourn yung godly sorrows. It leads to repentance. Kaya yung taong umiiyak sa Panginoon, talagang ina-acknowledge mo, Lord, patawad po. Nakagawa na naman ako ng kasalanan. Pag in-acknowledge po natin ng Diyos dito, makikita nyo na we are being forgiven. Number 3, our attitude toward the Lord. Kanina, our attitude toward ourselves. Pangalawa, our attitude towards our sin. Pangatlo, our attitude toward the Lord. So dito sa verse 7 and verse 9, hanggang verse 9, ay binabanggit dito yung salitang, blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. And blessed are the peacemaker. So tingnan po ninyo, blessed are the merciful for they shall receive mercy. Tandaan po natin, when we receive Christ, we receive God's mercy. Amen po ba? Nang tanggapin natin ang ating Panginoon, tinanggap natin yung kanyang kahabagan. Kaya nga dito, sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang verse 7, dito ay mararanasan natin yung kahabagan ng ating Diyos sa pamamagitan ni Christ. Tignan po ninyo, but God, being rich in mercy, napakayaman niya sa kanyang kahabagan. Mayaman. Because of the great love with which He loved us. Great yung pag-ibig ng Diyos, dakila yung pag-ibig ng Diyos, napakayaman ng kanyang kahabagan sa atin. Verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ.
si Kristo. Sa pamamagitan ni Christ, makikita natin yung yung once na nagtiwala ka kay Christ, we will find mercy. Kaya yung mga taong nagtitiwala kay Christ, blessed yan. Kasi nakaranas tayo ng kahabagan ng ating Diyos. Verse 6, sabi niya rito, and raised up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Napakabuti ng Diyos. Kaya talagang saganang-sagana po dahil sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa. Hindi kayang sukatin yan. Amen po ba? So, blessed are those who are merciful, sabi dito, for they shall receive mercy. Tayo po yung unang tumanggap ng kahabagan ng Diyos. Acts chapter 15 verse 9. Acts 15 verse 9. Ano pong sabi diyan? Nalinis po tayo. And He made no distinction between us and them, having cleansed their heart by faith. Nilinis po yung puso natin. Kaya po sa bawat isa po sa atin, na kung saan naniniwala sa Diyos, when we put our trust, nilinis na po tayo sa ating mga kasalanan. Yung puso natin malinis. And peace. Sa Romans chapter 5, verse 1. Tingnan po ninyo. Romans chapter 5, verse 1. Justified by faith. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tingnan po ninyo yung sinasabi rito. Blessed are the merciful. Mahabagin ng Diyos, kaya nga tayo ay mahabagin din dapat. So pinagpala po tayo. At sinasabi rito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ibig sabihin, nilinis na tayo ng Diyos at siya na po ang naghahari sa atin. We shall see God. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kamukha na si Lord. Tandaan po ninyo, they shall see God. Anong ibig sabihin ng they shall see God? Ibig sabihin, ang nakikita sa atin, yung kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nilinis na tayo eh. Malinis na yung puso natin. We are justified by faith. We are cleansed. Yung puso natin. Kaya nga pure heart eh. Sino ang makakakita sa Panginoon? Hindi pwedeng makita ng isang taong marumi ang puso. Ang Diyos, hindi niya pwedeng maranasan. Pag marumi ang puso natin, sabihin, you cannot see God. Pero once na tayo po ay malinis ang puso, sabi rito, we can see God. Kapag tayo po ay patuloy na nagpalinis ng ating puso sa presensya ng Panginoon, yung buhay po natin, mararanasan po natin ng Diyos palagi. Kaya nga, sinasabi pa rin dito, blessed are the peacemaker. So, sinasabi roon, kapag ikaw ay malinis ang puso, ibig sabihin niyan, there is peace in our heart. At tandaan po natin, ang isang malinis ang puso, peacemaker din yan. Sino po ang troublemaker? Pinanggagalingan ng kaguluhan. Hindi ba si Satanas? Sabi ng John 10:10, but the thief cometh to steal, to kill and to destroy. Hindi ba? Troublemaker si Satanas, siya yung number 1. Kaya nga kapag ang isang Kristiyano na hindi nalinis, hindi na bago yung buhay, kaya nga kapag makikita po natin in Christ,
Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, kapag naintindihan po natin to, the old has gone, the new has come. So tayo ay nilinis na. Malinis na yung puso natin. Kaya nga, si Kristo ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung gawa ng kadiliman, kundi ang nakikita natin ay yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ang taong kahit saan pumunta pag malinis ang puso, peacemaker yan. Pero kapag ikaw, kahit saan ka pumunta, gumugulo yung pinupunta mo, ibig sabihin, anak ka ng dyablo, hindi ka anak ng Diyos. Very clear yan. Totoo po yan. Pag ikaw ang pinanggagalingan ng trouble, lahat, dumating ka lang, nagulo yung anak ka ng demonyo. Biro mo, pinanggagalingan ka ng kaguluhan. Tandaan po natin, kapag ikaw ay tunay na pinagpala ng Panginoon, peacemaker tayo. Kasi we are pure. Amen po ba? We are merciful. Mahabagin po tayo. At kinahabagan po tayo ng Diyos. Kaya nga sa bawat isa sa atin, very clear ito. Amen? So, dito natin makikita, God is a merciful God, kaya dapat maging merciful tayo. So, God is holy, kaya be holy. So, kailangan malinis yung puso natin. So, nilinis na tayo ng Panginoon. This is how we have attitude toward the Lord. Diba? Nakikita natin ang Diyos. And even, blessed are the peacemaker. Kapag ikaw ay talagang sa Diyos, peacemaker tayo. We seek to keep our hearts pure that we might see God in our lives today. We become peacemaker in a troubled world and channels for God's mercy, purity, and peace. Tayo po yung channel ng purity, peace, and God's mercy. Okay? Kaya talagang pinagpala po tayo. Pag pumunta tayo doon, lumilinis yung mga tao doon. Kasi bakit? Binabahagi natin ang Diyos na mahabagin. Binabahagi natin na ang Diyos ang naglilinis ng mga kasalanan natin. At binibigyan tayo ng kapayapaan. Kaya pumapayapa sila. Amen po ba? Channel po tayo ng peace, mercy, and purity of God. So, attitude towards the Lord. Next, and lastly, our attitude toward the Word. Sa verse 10 hanggang 12. Verse 10 hanggang 12. Ang sabi rito, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Tandaan po natin, it is not easy to be a dedicated Christian. Hindi madali. Why? Kapag ikaw ay totoong Kristiyano, you are being persecuted. At tandaan natin, we are not of this world. At kapag ikaw ay of God, talagang Kristiyano, ay talagang asahan mo maraming babato sa iyo. Amen po ba? So tayo ay, tandaan po natin, hindi natin magiging kaibigan ang namumuhay sa sanlibutan. Kalaban po natin. Ano po ba ang sistema sa sanlibutan? Anong meron sa sanlibutan? Ang meron sa sanlibutan is the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. This is the system sa world. Kaya nga, kapag tinignan po natin ang sistema ng sanlibutan at patuloy po nating kinaibigan yan, ang sanlibutan, kalaban naman natin ng Diyos. Amen? If we love the world, kung ano yung sistema niya, ginusto mo yon, ginawa mo yon, gusto mo ng lust of the flesh, lust of the eyes, lahat ng mga kayamanan gusto mo makuha, yung power, yung fame,
Gusto mo yon? Tapos pride of life, napakayabang mo. Ayan ang ng sanlibutan. Kaya nga dito, kalaban ng Diyos yan. Tandaan po natin, whether we like it or not, there is conflict between us and the Word. Sa ayaw at sa gusto natin, may conflict yan. Kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at yung mga tao na nasa paligid mo hindi sumusunod, kalaban ka niyan. Kalaban mo sila. Kasi bakit? Sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon eh. At kailanman hindi ka kakampihan yan. Kasi kalaban mo sila eh. Amen? Kaya, dito, we have different attitude. Iba yung attitude natin kaysa sa sanlibutan. Kaya nga, ito yung dahilan, dahil nga meron tayong different attitude, hindi po tayo mamahalin ng sanlibutan. Iba ang attitude ng mga tunay na Kristiyano. Kaya sa bawat isa po sa atin, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, ibig sabihin, we love each other. Amen? Hello? Kaya yun po yung sinasabi ng Bible. Love one another. Pag tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, we are true disciple of Christ. Tayo ay totoong disipulo ni Christ. Pag nagmamahalan tayo sa isa't isa, we have the same attitude. Amen po ba? We love to seek the will of the Lord. Kaya nga, dito, our attitude towards the Word ay ibang-iba. Kaya kapag minahal natin ang sanlibutan, ano po ba yung nasa sanlibutan? Ang mga nasa sanlibutan, yung lust of the flesh, ano po yung lust of the flesh? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 19 to 21, yung gawa ng laman, Galatians chapter 5, verse 19 to 21, nandito yung gawa ng laman. Pagkakagalit, pagkakampi-kampi, paglalasing, yan yung mga nakasulat dyan. At tandaan ninyo, walang puwang sa kaharian ng langit ang mga gumagawa ng laman. Kaya dito, yung attitude natin, hindi na natin ginagawa yan. Kaya yung mga gumagawa niyan, ayaw nila sa atin. Kaya sinasabi rito, sa verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Mga kapatid, kailanman ay hindi ka tatantanan. Lagi at laging merong persecution. Kaya pinagpala po tayo kapag tayo ay persecuted doon sa lugar, kapag ikaw ay matuwid, kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang dyablo, kapag ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, di kanya papansinin. Ang pinapansin niya para guluhin yung mga tunay na sumusunod sa kanya. Kaya talagang ipe-persecute ka. Pero tandaan po natin, when we are being persecuted, great reward awaits. Amen? Hello? Great reward awaits. Kaya kapag tayo ay persecuted, magalak tayo, sabi ng Bible. Huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage, huwag kang madismaya, kasi pinagpala po tayong lubos. Amen po ba? Kaya yung iba, pagka pinipersecute na, umaayaw na. Mga kapatid, hindi. Huwag kang umayaw. Tuloy ka kasi pinagpala tayo eh. Amen? Pag pinagwiwikaan tayo ng pawang kasinungalingan, walang katotohanan. Sinasabing, si pastor, ano yan? Nagpapayaman lang yan. Naranasan ko yan. Way back, ano pa yan 2008, sa Laguna, nagtuturo ako. Sinabihan ako na nagpapayaman lang yan. Kinukuha lahat ng tithes niyan. Hello? Mga kapatid, mula noon, alam niyo po ba, hindi ako naapektuhan doon. Pinagpatuloy ko yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi bakit? Ba't ko pakikinggan yun? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon,
preach the good news of salvation. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 16:1, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to Jews, next to Gentile." Kaya hindi ko ikahihiya yun. Ipagpapatuloy kong ipahayag ito. Kaya kahit saan pumunta, hindi tayo mahihiya. So ano man yung sabihin nila sa atin, pagwikaan ka man ng masamang salita, sabihan ka man ng kung ano-anong mga salita, mga kapatid, so be it. We are blessed. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, sa pagwawakas, as we read the Beatitudes, we find that they represent an outlook radically different from that of the Word. Tandaan po natin, magkaiba yung sa sanlibutan. Tingnan po ninyo, the Word, ang sanlibutan, praises pride. Pride. Not humility. Sa Diyos, ang sinasabi sa atin, be humble. Pero sa sanlibutan, talagang magiging mayabang ka eh. Di ba? Tingnan po ninyo yung kaibahan. The word praises pride, not humility. The word endorse sin. Ang sanlibutan, talagang ang binibigay niyang kasalanan. Especially if you get away with it. The word is at war with God. Pero sa Diyos, while God is seeking to reconcile. Tingnan niyo yung kaibahan. Ang sanlibutan talagang lagi niyang at war. Pati yung tao, pinaglalaban-laban yan. Pero sa Diyos, He is always seeking to reconcile. Kaya nga dito, ang Diyos, His enemies and make them His children. Ang Panginoon, mula doon sa pagiging kaaway, ay ginagawa niya tayong anak. Ginawa niya rin tayong kaibigan. Kaya nga 'di ba, sabi doon sa isang kanta, I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Dahil sa Diyos, tayo'y naging kaibigan ng ating Panginoon. Kaya nga, tandaan natin, kapag kaibigan tayo ng Panginoon, expect that we are being persecuted kapag tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So righteousness. Kaya sa buhay po natin, tunay na tayo po ay pinagpala kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Tandaan po ninyo, huwag nating hayaan na tayo po ay nagsasuffer because of our foolishness and disobedience. Hayaan po natin na nagsasuffer tayo because of our obedience sa ating Panginoon. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, let us trust God. Amen? Na kay Kristo po ang tunay na pagpapala. Amen? So sa bawat isa sa atin, let us find our hope in Christ. Let us put our trust in Christ kasi sa Kanya lang natin matatagpuan ng lahat. Kaya sa buhay natin, no matter what, no matter how, ano man ang mangyari, we are in Christ. Kaya blessed are those who are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of heaven. And rejoice. Great reward awaits. Pinagpala po tayo. Kaya sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating namnamin yung mga salita ng Panginoon na sinabi rito, hindi yung outward, kundi inward. From the bottom of our heart, if we put our trust
pag inilagay po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, then we are truly blessed. Kaya sa bawat isa po sa atin, hindi po yung mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan ang magbibigay ng satisfaction. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. It is the Lord Jesus Christ. As we sing this song, hayaan po natin, let us declare it by faith. Shall we lift our hand? In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Panginoon, marami pong salamat. Salamat o Diyos sapagkat kung kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo at sa mga salita mo, tunay na kami, Panginoon, ay pinagpala. It does not the outward things that satisfied us. It is the inner being. Our attitude towards sin, our attitude towards ourselves, Panginoon, our attitude towards you, and our attitudes towards the Word. Lord, salamat sa pangunawa that we are truly blessed because we truly understand the true meaning of being blessed. It is you, O God. Ikaw, Panginoon, kapag kami, O Diyos, ay pinagarian mo, tunay na mararanasan namin ang tunay na kaligayahan, tunay na kasapatan sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, O Diyos, patunayan mo sa iyong mga anak na nakarinig ng iyong salita, blessed are they who put their trust in you. Pagpalain mo po sila sa lahat ng area ng kanilang buhay. Bless them indeed, O God. Kaya salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Pagyamanin, Panginoon, ng bawat isa at maranasan ang manifestation ng kapangyarihan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Salyahan po natin ang kabuti ng ating Panginoon. I am a friend of God. Po natin ating mga kamay. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of
how you love me. Come on, it's amazing. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me. When I call, is it true that Is it true that you are thinking of me? How you love me? Come on, it's amazing, it's amazing, it's amazing. I am a friend, oh, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, and you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Deklara po natin with all our heart, I'm a friend. Let the people sing. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Palawan po natin ating Panginoon. Hallelujah.